sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Aba, eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules. It's a midweek. August 26, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, Coconut Palace muling bubuksan sa publiko sa unang bahagi ng 2027 matapos ang 49th ASEAN Summit. No copay policy ng PhilHealth. Iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos na palawakin sa mas maraming pribadong ospital. Ilang na mga Pinoy na nagugutom, nabawasan noong Hunyo ayon sa SWS. Ombudsman tinawag ang Davao bilang epicenter ng korupsyon sa flood control. 1 week duty, 2 weeks off policy itinanggi na NCRPO. Mayor ng Bulacan trending sa pagtataray sa mga residente at pambabastos umano sa isang konsihala. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nakatakdang muling buksan sa publiko ang Coconut Palace sa Pasay City sa unang bahagi ng 2027 matapos ang 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Sinabi ni GSIS President and General Manager Vic Veloso, sumailalim sa 6 na buwang renovation ang naturang palasyo. Ayun, parang palasyo ng mga nyog. Coconut Palace. Nagkakahalaga daw po ito ng 200 million pesos yung renovation na pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa ang Coconut Palace itinuturing na bahagi ng Filipino heritage sa mga gagamiting venue para sa 49th ASEAN Summit sa Maynila sa November 13 hanggang 15. Sinabi ni Veloso na plano nilang ibalik sa publiko ang makasaysayang lugar matapos ang ASEAN Summit na posibleng maganap sa unang bahagi ng 2027 kapag may napili ng property manager. Posible ring magkaroon ng entrance fee ngunit kailangan pa itong aprobahan ng GSIS Board of Trustees. Idinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Boboy Manyosa ang Coconut Palace na kilala sa kasaysayan bilang tahanang Pilipino. Ipinagawa ito ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos noong 1978 bilang government guest house para sa mga dayuhang dignitaries. Maganda tong dito lang to sa malapit sa atin, Mother, di ba? Oo, tama, ilang hakbang lang. Andyan na yung Coconut Palace. Dito lang po ito sa may PICC, CCP Complex kung tawagin. Halos katapat lang ng PICC po yan. Kung kayo po malamang napuntahan nyo na yung PICC, yung laging may graduation. Laging may graduation.
Ayan, tama. Pero kanto sa may likod nito, may restaurant kaya na madadaanan mo din eh. At ito po ay dating tahanan ng Vice President. 'Di ba? Ito yung opisina ng Vice President. Kung hindi ako nagkakamali ang huling gumamit diyan si Binay. Ayan, si Vice President Jejomar Binay. So maganda, napakaganda po nito at lalo ngayon ginastosan pa ng GSIS, Government Service Insurance System, PGM, Vic Biloso. Minsan nga maghuntahan tayo dito. Pagka ba magkaibigan, pwede nang, pagkahalba, kaibigan kami ng GSIS, pwede ba libre na dyan? Congratulations! Alas 6:09 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! ACS Good News. Inimok ng Pangulong Bongbong Marcos ang mas maraming pribadong ospital na tanggapin at ipatupad ang no co-payment at no balance billing policy ng PhilHealth upang mas maraming Pilipino ang makatanggap ng dekalidad na serbisyong medikal na hindi nangangamba sa malaking gastusin. Ginawa ng Pangulo ang panawagan matapos dumagda ang PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City sa isang Memorandum of Agreement para palawakin ang access ng mga kwalipikadong PhilHealth members sa mga serbisyo ng pribadong ospital. Target ni PBBM na palawakin pa ang kasunduan sa mas maraming pribadong ospital para maabot kaya ng mga Pilipino ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Yun ang timing. Pero nasa gitna pa lang tayo. Target daw po ng Pangulo sabi ng Pangulo, hindi dapat matigil ang pagpapagamot ng isang Pilipino dahil lamang sa kakulangan sa pera. Sa ilalim ng no co-payment policy, ang mga kwalipikadong PhilHealth member na nakakonfine sa basic o ward accommodation sa mga kalahok na pribadong ospital ay hindi na dapat magbayad ng karagdagang halaga para sa mga serbisyong sakop ng PhilHealth. Sakop ng kasunduan ng lahat ng PhilHealth benefit packages at hindi lang ang isang partikular na uri ng sakit o gamutan. Yan naman ang nakakatakot talaga no? Pagka pumunta ka sa private hospital, lalo na kung kilalang ospital, lalo kang magkakasakit. Hindi ba? Ay, hindi na yung sakit yung inaalala mo eh. Ikaw na may sakit, ang inaalala mo, makakabayad kaya ako dito. 'Di ba? Yun ang iisipin mo eh. At ikaw yung may sakit, isa ka lang pati bantay mo magkakasakit na din. Dahil siya yung laging inuusisa nung taga-billing, sir, magbayad na ho kayo at kung hindi ho, palalabasin na ho kayo. Ha? Siyempre, pati ho yung nagbabantay o yung companion, kamag-anak nung pasyente, magkakasakit na rin. E de, siyempre, alumpihit ka. May pagkakataon kasi hindi mo naman mapipili, paring Ray Halimbawa, kailangan mong isugod sa ospital. Ano ba ang nire-report lagi ni Val Gonzales? Isinugod sa pinakamalapit na ospital. Hindi ba? Ibig sabihin, yung pinakamalapit talaga pupuntahan mo pagka merong may sakit sa pamilya mo. May narinig na ba kayong balita na isinugod sa pinakamalayong ospital? Wala naman eh. Ang lagi isinugod sa pinakamalapit na ospital. Kung ang pinakamalapit sa'yo na ospital, private hospital at mukhang mamahaling ospital pa, siyempre, sa umpisa, malakas ang loob mo dahil akala mo siguro, sumakit lang naman yung tiyan, madaling araw, yun ang pinakamalapit. Nung nag-laboratory test na, katakot-takot na sakit ang lumitaw, hindi ka na ngayon makaalis. Bakit? Kasi yung napasukan mong kwarto, di ba yung mga gasto sa ospital depende sa kwarto? May kwarto yan yung private, semi-private, di ba? Tapos ward, ayan, nako. Patay kang bata ka. Hindi ka na ngayon makalabas. Dahil bagamat merong mga batas o panukalang batas ba? Ano na ba latest? Bawal ang kidnapping, bawal ang hostage taking sa ospital. Yun ang sabi kaya lang marami pa ring mga ospital na pribado
ang gumagawa nun eh. Hindi ka palalabasin. Ang totoo, kahit patay na yung namatay yung pasyente, hindi ka palalabasin hanggat hindi ka nakakabayad. Naiintindihan mo naman yung ospital minsan dahil sa negosyo yan eh. Negosyo yan, lalo nga sa pribadong ospital. Kaya lang, ang sakit sa loob nun. Namatay na nga yung kamag-anak mo, hindi mo pa mailabas. Sabihin dun ho muna sa morgue yung kanyo, yung kamag-anak niyo, pwede ho bang paglamayan na namin? Hindi pwede. Magbayad ka muna. Magkano ba ang bill namin? 1.2 million. What? De titimbuhan ka na rin. pangalawa ka na sa namatay. Sus Mariano Kaindo. Ilang araw ba kang nasa ospital? 1 linggo, 1.2 million pesos ang babayaran mo. Hindi, siyempre, meron kang PhilHealth. Ngayon, pagka sinabi, ang iba, iaawas po ng PhilHealth, ganitong halaga lang. Ito po, mga totoong eksena po ito. At kaya ko po alam, dahil sa hindi lang kamag-anak, pati mga ibang tao na lumalapit sa akala yata, ako congressman. Opo, di lalapit sa, di ibabawas po yung PhilHealth. Magkano lang naman yung nababawas ng PhilHealth? Ito, magtapatan tayo dito ha. Natutuhan ng usapan to, hindi kwentuhan. Kasi, bagamat magandang pakinggan yung no balance billing, kumbaga, 50% lang babaya, etc. Kung ano-ano pa. At dapat magkatotoo sa totoong buhay yon. Ang aktual na nangyayari, ganito lang ang maiaawas ng PhilHealth dahil nga malaki yung bill. Tapos yung pamilya alumpihit, maghahanap ngayon kung paano mailalabas yung patay niya sa ospital. Maghihingi ng tulong sa DSWD. Ayan, isang lalapitan mo, DSWD. Ito naman DSWD, siyempre tutulungan ka niya. Kaya lang hindi naman masasagot ng DSWD yung buong bill mo. Kasi kapag ka ginawa ng DSWD yun sa lahat ng na-ospital, mababang karote ang DSWD. Sino pa pupuntahan mo? Pupunta ka sa PCSO. Kaya lang sasabihin ng PCSO, hindi, hanggang ganito na lang ang kaya naming itulong. Hindi katulad dati na malaki kaya itulong. Ano pa? Pagka ikaw ay malakas-lakas ang loob mo, pupunta ka sa PAGCOR. Di ba? Yung PAGCOR naman, ang haba-haba ng proseso yan dahil board pa ang mag-a-approve yan. At hindi naman din kayang sagutin ng PAGCOR yung ganung kalaki. Hindi, ilan na nalalapitan mo? 3 na. Pupunta ka ngayon kay congressman. Pagka haba-haba ng pila, makakakuha ka ng guarantee letter. Magkano? 5,000. Bibigyan ka 5,000. Tapos, pipila ka ngayon kay senador. Tapos pagkatagal-tagal din ng pila, bibigyan ka rin ng guarantee letter. Halagang 5,000 din. At yung iba, pagka nakachamba ka, makakadali ka ng 10,000 o 20,000. Depende dun sa availability ng pondo na naka-assign dun sa senador. Tanggapin natin ng totoo. Meron pa rin yung maipip ba tawag dun. Ganun po. Ang ending, yung binanggit kong sample sa inyo na 1.2 million, ang matitira pa doon, mga 800,000. Paano na yung patay mo na nando doon sa ospital? Maninigas siya doon. Ito, diretsuhin natin. Talaga, nasa morgue. Hindi po ba mga kababayan, ang lungkot, ang sakit. Pero ito pong mga binabalita natin na to, ang gandang balita nito, no co-payment. Pero dapat po ay mas klaro. Alam nyo, maraming mga kababayan tayo, lumalala ang sakit dahil ayaw magpunta ng ospital dahil takot dito. Kaya kailangan aggressive ang Department of Health, ang PCO, ang PhilHealth at iba pa sa pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan, sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan tungkol sa mga maa-avail na mga tulong mula sa pamahalaan na may pondo naman. Ay nako, ang hirap magkasakit. Yung iba tuloy pag nalamang may sakit nagkukulong na lang sa bahay. Lalong lumalala ang sakit. 6:18 na ng umaga. Susunod! Dito mo!
Yun daw pong mga Pilipinong nagugutom ay nabawasan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:18 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, GZRA. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Aba, today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom dahil walang makain. Ito po ay sa ikalawang quarter ng taon. Sa survey ng social weather stations, nasa 20.3% o isa sa bawat 5 pamilya ang nakaranas ng gutom kahit isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Mas mababa ito kumpara sa 23.2% na naitala noong Marso. Pinakamataas ang hunger rate sa Mindanao sa 24%, sinundan ng Visayas 22.3%, Metro Manila 21% at natitirang bahagi ng Luzon sa 17.3%.
Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City na sentro ng flood control anomaly. Ito ang sinabi ni Ombudsman Remulla sa House Committee on Appropriations habang dinidinig ang budget ng Ombudsman. Ayon kay Remulla, patuloy ang pangangalap ng ebidensya at impormasyon sa mga pondo na hindi napunta sa mga flood control projects sa Davao. Gayunman, binigyan din ni Remulla na hindi pa makagawa ng pinal na konklusyon ang kanilang tanggapan. Umalma naman si Davao City Congressman Paulo Duterte sa pahayag ni Ombudsman Remulla. Samantala, ACS Balita. ang aga hila mo kagad si PAGCOR Chairman Alejandro Altenco. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga sa iyo. Magandang morning, Katunying, at gayon din naman sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa. Opo, kayo pala Ka Jerry. Wala, alam niyo naman yung kaibigan natin, bagong kasal, alam mo na. Alam na this. Maraming walk. Maraming walk. Opo. Chairman, diretsuhin nga po natin. Yes, opo, magandang actually mabuti at naungkat pala ito sa Kongreso, no? Yung palang platform, gaming platform na kinuhang kanilang endorser o ambassador si Ivana Alawi na nabigay ng iPhone 17, pinagmulta nyo pala yon? Oo, Katunying, alam nyo, nung aming malaman or nakita na nagkaroon nga ng promotion or marketing effort ang isang operator na may lisensya ng PAGCOR, ngunit hindi naman nakapagpaalam sa PAGCOR o hindi nagsabi na magkakaroon sila ng programa o marketing effort, ay kaagad naming una pinahinto yung nasabing marketing efforts ng ginagawa na yun. At pangalawa ay in-impose namin or sila ay binigyan namin ng fine na nagkakahalagang 1 million piso. 1 million pesos. Naganap ito, naganap po ito siguro meron ng humigit kumulang 1 buwan na. Yung po bang multa na yun, ano ang batayan nun? Hindi ba kumbaga chicken lang yun kwan lang masyadong mumu, sabi sa mga taga Bulacan, mumu lang yung multa na yun sa kumpanya na yan? Kumbaga mumuna lang ng kinakain o whatever. Hindi naman, sapagkat kung susundan mo yung structure and regulation, mababa lang yung fine, no? O yung penalty. Pero minarapat nga namin lakihan na, may kalakip bukod doon sa 1 million piso ay maliwanag na kung sila ay magkakamali muli or ulitin ang kanilang ginawa, mas malaking fine at may kalakip na suspension na ng kanilang lisensya. Wika nga dapat din naman may due process, di ba? Hindi naman basta kung ano na lang ang ipapataw mo na penalty. Kaya't sa aming paniwala, yung 1 million piso, isa na nga sa pinakamalaking penalty for that kind of violation. Teka, ano ba yung specific? Ano po ba yung specific na violation nila, sir? Hindi sila nagpaalam, ganon? Hindi sila nakapagpaalam, hindi sila nag-apply ng approval ng kanilang gagawing promotion. So malaki na pala 'yon. Ito isa sa pinakamalaking na namultahan ninyo. Well, marami. May mga mas malalaking multa kaming ipinataw, pero dito sa unang pagkakataon na sila'y lumabag at hindi man lang bumusina. Yes. Gamitin na natin doon sa PAGCOR 1 million piso. Kung ang pag-uusapan natin ay fine, marami na po kaming
fine. Ang totoo, isa sa pinakamalaking fine na ipataw na namin ay $10 million. 10 million US dollars. Opo. Parang 600 million, Ang piso 622 po. million pesos. Ito po ay sa isa ding operator na nahuli naman naming hindi din sumusunod sa mga guidelines and structures ng PAGCOR. Oo. Ito pong mga binabanggit natin na minumultahan nyo, ito yung mga legit, ano? Ito yung mga legal, ito yung mga may mga lisensya. Lehitimo po ito. Lehitimo po ito. Sila po ay may lisensya. Sapagkat sila po ay may lisensya, dapat po sumusunod sila sa ating mga patakaran. Oo. Nahuli po, papatunay lamang po na hindi natutulog sa trabaho ang PAGCOR. Teka muna, kung nagpaalam po ba, papayagan nyo? Sa pagkakataon pong yun, hindi po. Dahil, si Ivana yun si Ivana Alhabi yun bakit naman hindi nyo papayagan? Pambira naman kayo. Alam mo naman, hindi naman sapagkat si Ivana, talagang pwede dyan gawin Yung nga sinasabi ko, hindi naman. Ikaw, Kato Jig, ang tinutukoy natin regulasyon. Regulasyon. Ibang-usapan yun Ibang-usapan yun. Pero ang ibig ko sabihin, meron po tayong mga iba't ibang uri ng dapat na sundin na panuntunan. May mga ito palang mga influencer kapag sila ginagamit ng mga gaming platforms ito ng mga lisensyado, may mga regulasyon pa pala yan? Yes, meron po. Masinsin pala yan? Maging sa, pinag-uusapan natin, Katonying, yung sa illegal, marami na pong kaso ang final sa ilang mga influencers ng CICC at saka ng DICT. Dahil sa unang-una, hindi nila dapat pinopromote yung walang lisensya. Kumusta po ba ngayon ng Chairman? Kumusta ba ngayon yung campaign ninyo against illegal? Naalala ko dati nung na-interview namin kayo before, ang ibinibida niyo nung pagpasok niyo sa PAGCOR para 7% lang ba yung legal? Opo, less than 10% po. Anak ng baka. Kumusta ngayon? Kumusta naman po ngayon? Ngayon po, tumatabla sa pangkasalukuyan. Ang paniwala po namin, alam nyo, ang datos naman ay hindi talagang masasabing perfecto dahil illegal nga. Pero kung amin pong tatansay, nasa 50-50 po sa pangkasalukuyan. 50% po ng industriya ay may lisensya or legal, 50% po ay hindi legal. Ang nakalalungkot, Katunying, ang mga illegal po ay karamihan po doon ay wala sa Pilipinas. Paano nyo tutugisin yun? Sa pakikipag-ugnayan po, and ito po yung gusto kong bagay sa DICT, sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda, at saka yung pong CICC, sa pangunguna naman po ni ASEC Aboy Paraiso, talaga pong minomonitor ng gusto naming tatlo yan. At pagkatapos ay nag-uulat po sila naman at nagre-request sila sa NTC naman. NTC. Sila po ang merong kapangyarihang putulin yung mga websites na illegal. Ang problema lang, Katunying, binabanggit ko to nung pamakalawa lamang sa Kongreso, because of the advances of technology, talagang pag pinutol mo ngayon, mamaya-maya lang, andyan na uli. Sa loob lang ng, matatawa ka rito, sa loob lang kuminsan ng 1-2 minuto, andyan na ulit. Iba naman, iniba lang yung font, dinagdagan lang ng isang numero, kung ano, nakasanayan na ng ating mga kababayan na naglalaro. Kaya, para sa kanila, hindi na nila masyadong pinapansin yun. Hindi, pero yung ating mga kababayan na, alam nyo, talaga ang mga Pilipino naman, panahon pa ng sinauna mahilig na dyan sa gaming, hindi rin lang maawat. Hindi na rin lang maawat. Sabi nga, kaya nga ina-announce namin lagi dito yung PAGCOR Guarantee website, di ba? Doon po ako pupunta, Katunying.
At may dinidevelop nga kaming app ngayon. Sana'y matapos na namin yung magkaroon na ng pag-core app. Nang sa ganun, maglalaro ka, may tatangkilikin ka, ang unang hakbang mo dapat gawin ay kung ilulunsad yun, ay dapat ang gawin ay pipindutin mo lang or you go to pupunta ka doon sa Pagcor app. Doon, pag pinindot mo na yon at nandun ka na, lahat ng paglalaroan mo Doon lang. ay nandun lamang ay mga may lisensya sa Pagcor. Oo. Hindi, pero alam nyo yung mga nakikinig sa atin, uulitin ko lang, kami ni Chairman, di naman kami nagsusugal eh. Di naman kami nagsusugal. Pero yung talagang hindi maawat na mga kababayan natin, gusto nyo ba na magsusugal kayo, tapos nanalo kayo, tapos kapag kukunin nyo na premyo nyo, in-scam pala kayo dahil illegal yung pinaglalaroan nyo. Di ba double whammy yun? Opo, hindi lang yun. Kaso niya, minsan deposit pa lamang. Normally, may mga initial deposits. Alam nyo yun, hindi na ibinabalik sa inyo. Naku. Kaya talagang maraming at lalong-lalo na ngayon, nung hinigpitan na, at alam mo naman, balita mo naman, nabanggit ko na rin sa isang programa ninyo ng Jerry, na merong talagang efforts namin para dito sa responsible gaming. Ang lahat ng may lisensya ngayon ay dadaan ang magre-rehisto sa isang napaka-strictong KYC. Hindi naman 100% perfect, pero yun ang tinatawag na know your customer. Doon lamang yung illegal sapagkat wala po silang KYC process. Yes. So yung dinireklamo po ng mga magulang ng ibang mga sektor sa ating lipunan na nagsasabing pinapayagan daw ng Pagcor na maglaro maski mga teenager, mga below 21, doon po nang gaganap sa illegal. Kadalasan doon sa illegal. Sa illegal. Sa mga legal, at least may regulatory. Meron pong KYC, yung know your customer. Opo. Doon po, talagang halos dadaan ka sa butas ng karayom. At yun po, dalawang anggulo po yun. Nakabubuti para sa naglalaro dahil meron silang pagkakataon na tumakbo sa Pagcor kung sila'y naargabyado at sa may lisensya po sila naglaro. Pero sa kabilang dako, ang problema naman dahil kuminsan ayaw na rin namang dumaan sa prosesong yun ng isang nagmamadali or sabik na maglaro, iba, hindi na siya doon maglalaro at doon na lang sa walang KYC. Opo. Chairman, mga ilang point na lang dahil alam niyo naman kami dito, marami kaming commercial sa DCRH. Opo, yung po bang mga artista, mga sikat na influencer, meron po bang pananagutan kapag ka po pumayag sila na maging ambassador o endorser ng mga gaming platform, whether legal or illegal? Well, sa ngayon po, yun ang kasalukuyang may mga ibang panukala ang ilan sa ating mga mambabatas na umaari ay wala nang influencer, wala nang popular na artista halimbawa o sinusundan, manganta o kung anumang popular na personalidad na kumaari wala na sanang maging endorser. Pero sa ngayon, yung batas na yun ay panukala pa lang. Isang panukala na nakasalang. Kaya dyan naman, ang ginagawa na lang namin talaga nagsasabi na lang kami na promedi na kung maaari wag na lang. Kung mag-i-endorso lang, wag mo namang i-endorso ng diretsahang sabihin, dito kayo maglaro. Hindi ganon. Padaplis lang. Padaplis lang. Pero ganun pa man, yung padaplis na yun, merong ilang mga nagsasabing yun lang makita yung nag-i-endorso. Maski walang nakalagay na kung meron na siyang mahapat. Gusto ko po sanang sabihin, yung hindi diretsuhang
sa pangkasalukuyan nagsasabi, dito ka maglaro, tatama ka rito ng malaking jackpot. Wala pong gano'n. Yun po ay maliwanag na pinagbabawal natin. Pinagbabawal na. Diretso. Yes, yung pong diretso. Pero yung sinasabi mong padaplis, sa akin naman, pero hindi lang lahat naman sasang-ayon sa akin, wala namang masama siguro. Pero sabi ko nga, pangkasalukuyang may mga panukala sa batas, sa Kongreso, sa Senado na pagbawalan na ang anumang uri, maski padaplis or whatever. At yan ay dinidinig ngayon, pag naging batas, di susunod tayo lahat. Opo. Last question. Sa hirap po ng buhay ngayon, kumusta po ba ang sales ng online gaming at pati na rin yung mga lisensyadong casino dito sa Pilipinas? Tama po kayo. Medyo mahirap ang buhay sa pangkasalukuyan. Sabay-sabay ang mga kaganapan hindi dito sa atin kundi sa buong mundo na tunay na nakakaapekto. At sabi ko nga kanina, kung makalawa lamang, tinatanong din ako sa hearing ng budget ng PAGCOR sa Kongreso, ay malaki po ang binaba. Mga ilang percent po? Dalawang bagay po. Una, doon po sa mga malaki po ang epekto talaga nitong Middle East crisis. Opo. Sapagkat una, alam naman natin to, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gasolina, yung disposable income medyo nawala. Doon sa class, sabihin na natin, lower B hanggang sa D. So, bago siguro sila maglaro or mag-patronize ng ating mga operator na merong mga palaro, ay bibili muna ng pagkain, tutustusan muna yung gastos na kailangan nila para sa kanila at sa kanilang pamilya. So, meron talaga negative effect yan. Sa online gaming po, 40% po ang ibinagsak. Or ang binaba. 40%? 40. Pero nito pong buwan ng July, yung buong buwan ng July, nakakita po tayo ng pag-akyat ng mga 10%. 10%. Nito pong August, trinatrack ko yung unang 2 linggo na maintain pa po yung umakyat. So overall sa pangkasalukuyan, meron pong 30% po ang ibinaba ng revenue ng online gaming. Online gaming. Yung yun nga pong nabanggit ko, yung mga land-based casinos, kung tawagin, meron din pong malaking pagbaba doon. Ganon din, ikaw na nga nagsabing sa kahirapan ng buhay at higit pa doon, medyo ang pagbiyahe ngayon, ang pagdating ng turista, apektado rin. Oo, dahil mga turista yung no? Mga parokyano dyan. Ang patron po niyan, mga parokyano, mga patron, mga turista. Pero alam niyo naman, na-restrict din ang travel, marami pong nag-aalinlangang magbiyahe dahil natatakot na baka saan sila abutan kung meron mga air closure at whatever, yun po malaki din po ang epekto nun sa pangkasalukuyan para sa mga land-based casinos. Pero tulad po ng online, nagkaroon din ng uptick. Kumbaga medyo may pagtaas din itong Hulyo. So, papunta po tayo sa peak season ngayon ng paglalaro. Yung pagpasok ng bear months. Alam mo naman sigurong dumudungaw na si Jose Marichan. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa sa aangat o dadami yung bilang ng sa revenue ng online at land-based o malulungkot, Chairman. Ang hirap, nagsasalawahan ako dyan. Matutuwa ako dahil may sales, dahil may mga umaasa dyan. Pero on the other hand, pag marami ang nagsusugal, nakakalungkot din. Totoo yung katunying. Minsan din kung ano yung nararamdaman mo, hindi nang nararamdaman ko. Pero sa akin, ganito na lang ang simpleng pagtingin ko sa industriya.
kung hindi natin re-regulate ito ng tama, tuloy din yan eh. Opo. Ikaw din, ang mga illegal, lalo lamang lalakas. Totoo po. Totoo po yan. At pag ang nangyari yun na ang illegal ang lumakas, iilan lang ang makikinabang kasong Oo. Samantalang dito sa pagkakataong ito'y ginagawa ng lahat na magagawa ng PAGCOR, ang pagre-regulate, ang pag-ayos ng iba't ibang uri ng struktura, malaki ang naitutulong ng PAGCOR sa pamahalaan. Yes, sir. Opo. Noong isang taon lamang, sa taong 2025, himigit kumulang 60 bilyong piso ang nai-remit ng PAGCOR sa pamahalaan. Yun ang naisubi nyo, 60 billion. Opo, hindi po naisubi. Ang naisubi, naitabi ko. Ito po'y buwanan, nai-remit po natin ito sa Bureau of Treasury. Ang total, 60 billion. Opo, inabot po ng kulang, himigit kumulang 60 bilyong piso. Nako, at least Saan ka naman kukuha na sa kahirapan ng buhay sa pagkasalukuyan? Maging ikaw ay nasa naghahanap buhay, o ikaw ay nagninegosyo. Pamahalaan, napakalaking bagay po ng 60 bilyong piso. Opo. Mr. Chairman, maraming salamat po sa pagkakataon at muli ay ikaw na bahala kay Ivana, ha? Thank you. Salamat din, Kathleen. Thank you. Sa pagkakataon. Umasa ka kung may balita tungkol kay Ivana, ipaalam ko sa iyo. Sige po. Thank you. Magandang umaga po. Sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Si Chairman Altenco ng PAGCOR, nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, doon po sa mga taga Bernabe Compound, Barangay Pulanlupa 1, Las Piñas. Andiyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity at meron po kaming ipamimigay sa inyo. Matindi. Dahil ginawa nyo po kaming number 1. Ayan. Na naman. Yan. At siyempre, pwede ba namang mawala yung ating medium component? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay truth. Katotohanan. Ang sabi daw po ng dating chief ng Vice President Security Group na si Colonel Raymond Lachica ay handa siyang sabihin ang truth o katotohanan pagka siya ay ipinatawag. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Shaplak, Hun 6:46 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time